Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, kasunod po ng mga ulat na may nananamantala sa ating mga kababayan ng pagsingil ng mataas na pamasahe sa eroplano at cargo rates papuntang Eastern Visayas. Agad itong ipinarating ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa pamunuan ng Transportation Department para maimbestigahan at matigil na ang pananamantala sa gitna ng kinakaharap na krisis sa San Juanico Bridge. Mabilis namang umaksyon dito si DOTR Secretary Vince Dizon. Ang Civil Defense in Action sa report ni Laila Obtinalia. Ikinabahala ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Ariel F. Nepomuceno ang mga natanggap na ulat ng umano'y pananamantala sa mga pasahero papunta ng Eastern Visayas. Batay sa mga natanggap na reklamo, nagkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe sa eroplano at cargo fees sa mga ruta patungong Tacloban, Catarman at Ormoc, mga lugar na apektado ng limitadong biyahe sa San Juanico Bridge. Kaya agad na sumulat si Yusek Nepomuceno kay DOTR Secretary Vince Dizon at umapila na imbestigahan at aksyonan ng Civil Aeronautics Board at Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga sumbong ng umano'y pananamantala. Dahil may initial feed po sa amin na mukhang tumaas na rin po yung presyo ng mga tickets ng eroplano, yung pasahero at saka cargo. So, kaya nagpatuloy na rin kami kay Secretary Vince Dizon ng DOTR kung pwedeng makontrol yun kung sakaling totoo yung balita sa amin dahil magiging dagdag na pahirap po yan sa ating mga kababayan. Mabilis namang kumilos si Secretary Dizon sa panawagan ni Yusek Nepomuceno. I would also like to thank the head of the Office of Civil Defense, si Sir Ariel Nepomuceno, kasi sumulat din po siya sa akin, pinadala niya kahapon, no? At ito nga, meron na rin silang mga nakukuhang reports ng mga sobrang mamahal na airline tickets going to Tacloban. No, because clearly, alam na merong crisis doon at hirap yung movement ng goods and ng people dahil nga sa partial closure ng San Juanico to heavy vehicles, buses, and trucks. Clearly, nagtitake advantage ng mga to. Sa press conference na pinangunahan mismo ni Secretary Dizon, isiniwalat niya ang ginawang overpricing ng isang online airline booking company. Noong pong weekend, tinawagan po ako ni Congressman Richard Gomez ng Leyte. At papakita ko po sa inyo, bumili po siya ng ticket kasama ni Mayor Lucy Torres, one-way Tacloban to Manila. 77,704 pesos ang kanilang binayaran na one-way for two people. So, 77,000, that's almost 40,000 pesos per ticket. This was procured from a online booking platform called AirAsia Move. No, ayan po, nakikita nyo. No? Tacloban to Manila, 77,704 for two guests, one way yan. Yung pabalik nila, 77,720 for two guests. Sorry, that was another, Tacloban to Manila din. So, that's close to 40,000 pesos, one way per person. So, this is totally unacceptable. Again, on the other part of the screen, you will see another ticket. Mas mura ng konti, pero 50,000 pesos. One way for two guests. So, 25,000 pesos per person. One way, One way yan, So, clearly, this is just absurd. No, and really bordering, well, not bordering, this is actually criminal. Criminal na itong ginagawa nitong AirAsia Move na ito. Bakit siya criminal? Kasi sa susunod na slide, makikita nyo kung magkano ang ticket ng PAL sa kanilang website for roughly the same period. 12,000 pesos one way. 12,631. So this is 1/3
of that price. Okay? Times 3 po ang charge ni AirAsia Move, no, for that ticket. One way again, no? So yung patong, yung tongpats, kay AirAsia Move lahat yun. And they are doing this at a time when there is a current transportation crisis in Tacloban. So this is really a criminal act. Inanunsyo naman ni Secretary Dizon na pinatawan na ng Civil Aeronautics Board ng cease and desist order ang AirAsia Move nitong May 26 na tumigil muna sa pag-offer, promote at pagbenta ng mga tiket ng Philippine carrier na lagpas sa aprobadong pamasahe ng CAB. Iniutos na rin sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pag-takedown sa naturang website. Well, we issued a cease and desist order. They didn't follow it. And I think, we are in the right here. So, like I said, pwede naman silang mag-question. Pwede silang mag-argue sa korte. Pero, hindi pwede yan. Hindi tayo papayag na may mga biktima pa dyan ulit. At sa mga kababayan pala natin, huwag ko kayong bibigyan sa mga dyan sa AirAsia Move It na yan. Bumili ko kayo, diretso na kayo sa PAL. O kaya sa Cebu Pacific. Huwag ko kayong bibigyan sa mga lokong to. Notwithstanding, we respectfully submit that CAB's jurisdiction under RA 776 applies to air carriers, not foreign-based OTAs. Kasi napag-alaman namin, itong AirAsia Move is a Malaysia-based travel platform. No, it's probably a sister company of AirAsia, but based in Malaysia. So okay. So kung yun ang sinasabi niya, kung yun ang posisyon niya, these are the two things that we're going to do. First, I've asked General Bernard Yang of the Cybercrime PNP, represented by Colonel Romel Batangan, because General Yang is currently at the turnover ceremony in Camp Crame. I have asked them to take this website down. To take it down today. Okay? Para wala nang mabiktima itong si AirAsia Move na ito. Bukod sa cease and desist order, ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang pagsampa ng kasong economic sabotage laban sa AirAsia Move. I've also asked the CAB and the DOTR aviation group led by Captain Jim C. Joncar, Undersecretary for Aviation, to immediately file economic sabotage, a criminal economic sabotage case against AirAsia Move. Because this is really economic sabotage. And CAB, I've also instructed CAB to investigate other online platforms that are doing the same thing, not just for Tacloban, but for other destinations as well. I've heard stories about Siargao, tickets going up to 40, 45, 50,000 pesos. So, simple lang, i-compare ang PAL, ang Cebu Pacific, kung yan ay doble, triple, kung ano yung gagawin namin dito kay AirAsia Move, yun din ang gagawin namin dun sa ibang yan. Okay? So, we will not allow this. Lalong-lalo na dito sa nangyayari sa Tacloban ngayon na may crisis, tapos pagsasamantalahan itong mga lokong ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. So we're not going to allow it. Nagpasalamat din si Secretary Dizon sa maagap na pagpaparating sa kanyang tanggapan ng mga sumbong kaugnay sa fare overcharging. I would just like to thank Congressman Richard Gomez, Mayor Lucy Torres, and Undersecretary Ariel Nepomuceno for bringing this to our attention immediately. No, because we will really put the full force of the government, of the law, on these unscrupulous online platforms who are taking advantage of our people. Tandaan nyo, pagka ulit-ulit ng Pangulo natin, we should never allow our people to be abused. Hindi po pwedeng abusuhin ang ating mga kababayan. Yan po ang unang-unang kabigin-biginan ni Pangulong Bongbong Marcos.
He's working so hard to make sure that travel is comfortable, that travel is safe. May paalala naman si Sec Dizon sa ating mga kababayan para di na mabiktima ng pananamantala sa pamasahe sa eroplano. Kung pwede yan po, mas maganda kung bumili na kayo ng ticket diretso sa airline para sigurado po tayo. Kasi dito po, sa nakita natin dito, itong mga online na ganito, pumapatong ng malaki. No? So mas maganda po, diretso tayo bumili sa airlines. Kasi kagaya ng sinabi ni E.D. Arcilla, yung presyo ng airline, yan, namomonitor yan at nare-regulate yan ng gobyerno. Hindi yan pwedeng sumobrang tumaas. No? Hindi pa pwede yan. Hindi pwedeng times 3. Kamukha o almost times 4. Kamukha nitong nakita natin dito sa AirAsia movie pakundang Tacloban. No? Samantala, umapela rin ng OCD sa DOTR sa mabilisang pagpapalabas ng provisional permits at certificates of public convenience para sa transportasyon ng tao at produkto habang sumasailalim sa rehabilitasyon ang San Juanico Bridge. Ito ay para makatulong sa mungkahing karagdagang biyahe papasok ng Eastern Visayas. Tiniyak naman ng OCD na patuloy itong makikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong ligtas, maayos at walang pananamantala sa transportasyon sa mga residente ng Eastern Visayas sa gitna ng pinagdadaanang krisis sa San Juanico Bridge. Laila Obtinalia para sa Civil Defense in Action.